Sa gitna ng Timog Silangang Asya, nabuo ang isang alyansang pampulitika, na nangangako ng pag-asa at pagkakaisa para sa isang bansang nahati. Ito ang kwento ng UNITEAM, ang koalisyon na nagbago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Nangako sila ng pagkakaisa, pag-asa, at pag-unlad, ngunit sa loob lamang ng ilang taon, ang alyansa na nagdala sa kanila sa kapangyarihan ay bumagsak. Ano ang naging mali, at ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Four major parties of major political parties in the Philippines have allied together and to join as one. I am running for the position of Vice President and my President is Bongbong Marcos. Ang UNITEAM ay isang koalisyon na nabuo dahil sa pangangailangang pampulitika, na pinag-isa ang dalawang makapangyarihang pamilya, ang mga Marcos at ang mga Duterte. Ang kanilang ambisyong duminahin ang politika ng Pilipinas ay nagtakip sa kanilang malalim na pagkakaiba, na sa kalaunan ay maghihiwalay sa kanila. Putang ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos! Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Habang ang Marcos-Duterte tandem ay nagtamasa ng napakalaking suporta ng publiko sa panahon ng kanilang kampanya, ang mga tensyon ay naging maliwanag pagkatapos na maupo sa pwesto. Ang alitan sa pagitan ng mga pamilyang Marcos at Duterte ay lumala. Nang sa isang rally sa Davao City noong ika-28 ng Enero taong 2024, ay tinawag ni dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang adik sa droga. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Thoughtful sa statement ni President Duterte last night sa drugs and drugs initiative. And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. First Lady Liza Araneta Marcos admitted that her relationship with Vice President Sara Duterte has soured. Shortly after the latter's father, former President Rodrigo Duterte, accused Philippine leader Ferdinand Marcos Jr. of being a drug addict during a rally in Davao City. When she went to Davao, Duterte said, "Oh, bangag, bangag, di ba?" Imagine a former president calling bangag. I mean, wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect. Sa likod ng mga eksena, nabubuo na ang mga bitak. Dahil sa pagkakaiba sa mga prioridad sa patakaran at mga pangunahing appointment sa gobyerno na nagdudulot ng tensyon sa pagitan nina Marcos at Duterte.
Ang alyansa ay palaging tungkol sa pagkapanalo, hindi pamamahala ng sama-sama. Vice President Sara Duterte resigns from her political party, Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD, where she served as chairperson. In a statement on Friday, May 19, Duterte does not provide a categorical reason for leaving the party, but she says she is grateful to all the party members for their support that, quote, once demonstrated that unity is possible to advance our shared dreams for our fellow Filipinos and our beloved country. Ang pampublikong hakbang na ito ay minarkahan ng simula ng pagtatapos para sa UNITEAM. Sa likod ng mga saradong pinto, ang parehong mga kampo ay nagsimulang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You have not. been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You say that. We're not blaming the Vice President on this. I Although asked for the question. Marcoleta, we I asked are the not question. blaming The right to Wala ka na naman sasagot na sila. Malaki ka naman gumaganyan. Anong ina-adopt legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Tama hindi pa rin yan. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair, Yes, the Honorable Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. You mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko na kapareho lang ito nung nangyari noong nakaraang taon. Nung nakaraang taon, nagdrama ay confidential funds. Ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Ma'am, you did not take an oath po during your interview. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin. Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Ma'am, may nabanggit kayo ng impeachment, ma'am. Sabi niya ma'am, prelude na to sa Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila o anong gagawin nila para sa impeachment. Hindi lang dumalo kundi nanumpa na rin si Vice President Sara Duterte sa ikapitong pagdinig ng House Committee on Good Government. Ginawa niya ito para harangin sana ang motion ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na palawigin ang contempt sa Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Hindi nakadalo si Lopez sa hearing dahil nananatili siyang nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center. Kasama rin ni VP Sara ang 4 na opisyal na pinakontempt at pinaaresto ng komite.
Kabilang dyan si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na humahawak ng confidential funds ng ahensya. Nang tanungin siya tungkol sa mga checking nirelease sa kanya na higit 112 million pesos, tumaas na ang boses ni VP Sara. Yes, ma'am. point of order Kasi is, wala dapat kami kakapin dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan mo. 1 minute recess declared by the chair. Well, point of order. Dagdag ni Acosta, sila Chika raw ang may alam ng paglalaanan ng pondo. Kasama riyan ang kontrobersyal na resibong may pirma ng isang Mary Grace Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Hindi na nakasagot si Acosta kung bakit wala pa ring Mary Grace Piatos na lumulutang sa pagdinig. Dito na sumipa ang blood pressure ni Acosta na kinailangang isugod sa ospital. At ang kasama niya, si VP Sara. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Naging mabilis ang pagbagsak. Ang dating isang matatag na kupunan, ngayon ay gumuho. Kinalaman si Rodrigo Duterte dito. Taong bayan ang lumabas. Wag mo tayong papayag na gagamitin yung mga pangalan ng mag-ama para dito. Kawawa naman yung mag-ama, binibintangan na. Tayo bilang mga supporter ng Pangulong Bongbong Marcos at ng administrasyon niya ay magsisilbing pader para ipaglaban ang anumang nakahamba o anumang ahadlang sa kanyang pamunuan. Hindi lang po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Kabutihan.
Ayon sa survey na nilahukan ng 1,500 respondents noong November 29 hanggang December 3, bumaba sa 33% mula sa 43% noong nakaraang quarter ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. Gayun din ang kanyang trust rating na bumaba sa 23% mula sa 32% noong nakaraang quarter. Si Vice President Sara Duterte naman ay mayroong approval rating na 37% na mas mababa sa 40% na kanyang nakuha noong ikatlong quarter ng taon. Bahagyang bumaba rin ang trust rating ng pangalawang Pangulo na mula sa 33% ay 31% sa huling quarter ng taon. Ayon sa survey, labis na nakaapekto sa pananaw ng publiko ang mga issue at kontrobersyang nangyayari ngayon sa politika. Mga politiko ng probinsya. It has not been traditionally considered our bailiwick. So again, it's a very, very good development for the unit team because it was not only for myself and Inday Sara but also for our senatorial candidates.